Good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao, lalo na sa ating mga viewers, ating subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito naman ako sa isang kaparte na pinaglagyan ko ng mga alaga kong manok, magbigay ng bubog. Magbigay naman ako ng konting tips sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagparis-paris ng babaeng lalaki. Parang maganda ang kinalabasan, ang resulta sa magiging mga anak nila. Bago ang lahat, ipagpatuloy ko kasama, ipakilala ko muna sa inyo itong hawak kong manok ngayon. Ito siya. Isa lang din ito kulay na Dunggre Talisay nga bulit. 7 months na, pero maganda ang hipo sa pangatawan nito. Dahil pinagparis ko ang lalaking babae na ginamit kong materialis na padamihin ko nga mga maganda ang katawan, hindi manipis ang pangatawan. Ngayon, ang maibigay kong tips sa inyong mga baguhan pa lang, parang makakuha kayo kunting idea dito sa aking mga content video kung mapanood yung mga baguhan pa lang. Kung mayroon kayong isa kainahin nga maganda naman ang record of performance, ang kinalabasan sa naging anak, tapos sadyang manipis lang ang mga pangatawan talaga sa lahi na yan, hanapan nyo ng lalaki na quality, sakto sa sukat, maganda ang hipo sa pangatawan, hindi siya pitsuhin, hindi manipis ang laman sa pitso niya. Iyan ang ipaparis niya sa inyo ngayon. Parang mag-anak lang din, ang lumabas lang sa magiging mga anak niya, maganda lang din ang hipo sa pangatawan. Iyan ang diskarte ko niyang ginagawa. Kasi sayang kung walain natin ang isa ka materialis natin, babae malalaki, maganda naman ang kinalabasan sa nagiging mga anak, maganda ang performance, tapos manipis ang pangatawan nila, hinanapan ko lang ng kaparis. Huwag nating pagparisin, manipis na nga ang pangatawan sa linyada sa isa ka babae, parisan pa natin ng lalaking manipis ang mga pangatawan din na lahi, mas lalo na lumalabas ang mas mga manipis pag pangatawan yan sa mga lahi nila. Pero kung manipis ang pangatawan sa isa ka babae o lalaki man yan, alin sa dalawa, parisan natin ang magandang pangatawan, lumalabas na maganda ang pangatawan lang din sa nagiging mga anak. Hindi na, kung may manipis man ang pangatawan nila, hindi na tulad ng pinagparis natin ang pares mga manipis ang pangatawan. Ganyan lang ang proseso kong ginagawa. Kaya ang aking mga manok, mga maganda ang hipo talaga sa pangatawan. Kasi ang importante dito, ang hinahabol natin, na maganda talaga ang hipo sa pangatawan sa ating manok. Kasi ang namimili kasing manok, ang magustuhan nilang madalas binibili, yung mga maganda talaga ang hipo sa pangatawan. Kung manipis ang pangatawan sa isang manok mo, ayawan yan sa namimilig manok sa atin. At saka kung maganda ang pangatawan sa ating mga manok, hindi tayo lugi. Kahit ano pa naman yan kamahal ang pinapakain natin, kasi nagtaas kasi ang bilihin ngayon sa feeds o vitamins, mababawi lang natin kapag kumikita pa tayo konti kung mag-out magbenta tayo kapag ang isa ka manok mo tulad nito 7 months pa lang, pero maganda ang hipo sa pangatawan, malaman ang pitso, hindi pitsuhin. Hindi pag hinimas mong ganyan, hinahawakan sa namimilig manok, hindi nila mahimas, maramdaman ang lumawit ang buto, lumalabas ang buto dito sa pitso. Yan, malapit na yan, oh. Yan, malaman ang pitso. Yan ang ibig sabihin ko nga, yan ang dapat nyong mamanukin na padami na gagastusan. Kasi ang namimilig manok, paghawak pa lang, sigurado na mabibilhin yan sa inyo. Pero ang manok nyo, kung manipis ang pangatawan, paghawak pa lang yan, sasabihin sa iyo, wala ka na bang iba? Yung magandang katawan naman. Sa katagal ko nang nagpapalayag manok at tapos nag-out nagbenta din ako, bukod na kumikita tayo mag-out magbenta, kung maganda ang pangatawan sa lahi sa ating mga manok na ginagastusan, kung mag-entry tayo ng personal na panglaro natin, hindi din tayo argabyado. Kasi ang ating manok sakto sa pangatawan. Iyan ang pinaka-importante sa pagmamanok. Sakto sa sukat, sakto sa pangatawan. Dapat yan ang magkasama. Tapos maganda ang record of performance. Wala ka nang hahanapin pang iba kung hindi. Iyan na mismo ang mga minamanok ng mga linyada na yan. Kumikita ka pa kung
mag-entry ka, gamitin mo ang panlaro, lamang ka pa sa panalo kaysa talo. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong kunting mapulot matutunang mga baguhan pa lang na aking taga-subaybay, lalong-lalo na sa inyong mga baguhan pa lang na aking mga followers, aking mga subscribers. Kung magustuhan niyo itong mga ginagawa kong content video, please paki-share. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe din para nga kakalat, makatulong tayo sa ibang nagsimulang nagpapalahig manok, dahil alam ko hindi ganoon kadali ang magsimula, dahil hindi pa natin kabisado kung ano ang tamang pagpili sa ating gagastusan na mamanukin. Kung minsan, kung baguhan pa tayo, nalulugi muna tayo bago tayo matuto, nagdaan muna tayo sa mga hindi magandang pinlabasan sa ating ginagastusan manok. Kaya sa ginawa ko na ito na mga content video, ibinahagi ko sa inyo kahit papaano meron talaga tayong kunting mapulot o matutunan na pangdagdag man lang sa kaalaman sa pag-alagang manok. Yan lang, tiki ulit ko.